Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa aking YouTube channel. Nawa po ang lahat na mag-like, subscribe at mag-share sa kwentong ito ay magkaroon ng napakadaming blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento at simulan na po natin. Madami sa mga taong mas pinipiling irespeto ang mga taong nakakaangat sa buhay. Minsan ay ang pagrespeto sa bawat tao ay nakabase sa estado sa buhay. Masakit man tanggapin, pero aminin natin na ito na ang nakasanayan ng karamihan. Bata pa lang itong si Raylan ay naulila na siya sa kanyang mga magulang. Nag-iisa siyang anak ng mag-asawang sina Lani at Aping. Tandang-tanda niya ang araw na nawala ang kanyang mga magulang. Bumabagyo noon ang inabot ang mga ito ng napakalakas na unos sa gitna ng dagat. Nalubog ang bangkang sinasakyan ng mga ito na naging sanhi ng pagkakalunod nila. Ilang araw hinanap ang mga labi ng sakay ng bangkang pampasahero at kinabukasan na nang makita ang mga labi ng mga ito. Kitang-kita ni Raylan ng mga araw na iyon ang kanyang mga magulang. Lobo na ang tiyan ng mga ito at wala ng buhay. Labis-labis ang takot niya ng araw na yon. Ngunit nang ibabaw ang lungkot sa kanya at napahagulgol na lamang sa labis na kalungkutan. Mama, Papa, gumising po kayo. Huwag niyo po ako iwan. Parang awa niyo na po. Hindi ko po kaya na wala kayo. Paano na po ako? Paano na po ang pag-aaral ko? Mama, Papa, gumising po kayo, parang awa niyo na po. Walang tigil na sigaw at yugyog ni Raylan sa kanyang mga magulang. Iyo, tama na yan. Wala nang mga magulang mo. Patay na sila. Wala na tayong magagawa. Ganyan talaga ang buhay. Hiram lang natin ito sa Diyos. Tayo ka na dyan at ipagdasal mo na lang ang kaluluwa ng iyong mga magulang. Sabi ng isang rescuer. Pero paano na po ako, kuya? Paano na po ang pag-aaral ko? Hindi ko po kaya na mag-isa. Parang awa niyo na po. Gumising na po kayo, mama at papa. Patuloy pa din sa pag-iyak ni Raylan. Napaawa naman ang lalaki sa tinura nito. Kung mayaman lamang ba siya ay bakit ba hindi niya ito aampunin? Samantala sa kabilang banda naman, sa bahay ng tiyahin binurol ang kanyang mga magulang. Napuno ng iyakan ng burol nito. Madaming mga kaibigan, kapamilya at kapitbahay ang nakipagramay sa pagkamatay ng mag-asawa. Ang bait-bait na mga kaibigan kong yan. Paano na lang ang anak nila? Sino na mag-aasikaso sa inaanak kong si Raylan? Bakit pa sa dami-dami na masasamang tao na dapat kunin? Bakit sila pa na may mabubuting puso? Umiiyak na sabi ng kaibigan ng mag-asawang namatay. Maya-maya pa'y lumapit dito itong si Raylan. Ninang, paano na po ako? Paano ko po may pagpapatuloy ang pag-aaral ko? Wala na po akong mga magulang. Wala na din pong magpapaaral sa akin. Ninang, parang awa niyo na po. Baka po pwedeng ampunin niyo na lang po ako. Pangako po, hindi po ako magpapasaway sa inyo. Tapos tutulong po ako sa lahat ng mga gawaing bahay. Parang awa niyo na po. Ampunin niyo na po ako. Umiiyak na sabi ni Raylan. Huwag ka nang umiyak, inaanak. Sige, ako nang bahala sa iyo. Aampunin kita. Total wala naman kaming anak ng ninong mo. Kami nang mag-aasikaso sa iyo. Basta ayaw ko lang pasaway ha. Sabi ng kanyang ninang. Mas pinili ni Raylan na magpampon sa ibang tao kaysa sa kanyang mga kadugo. Matapobre kasi ang lahat ng kanyang tiyahin at tiyuhin dahil may mga kaya sa buhay ang mga ito. Ang mga anak nila ay mga di-abroad. Kaya gano'n na lang ang pagiging mataas ng tingin nila sa kanilang mga sarili. Kitang-kita kasi ni Raylan kung paano tratuhin ng mga kamag-anak nila ang kanyang mga magulang noong nabubuhay pa ang mga ito. Halos pagmumurahin sila ng mga matapobre nilang kamag-anak pag nagkakataon na nagkakautang ang kanyang mga magulang sa mga ito.
Kaya nga labis siyang nagtaka kung bakit tila pumayag ang mga tiyahin niya na iburol sa bahay ng mga ito ang bangkay ng kanyang mga magulang. Gayong dati naman ay halos pandirian sila pag tumutungtong sila sa pamamahay ng mga ito. Kaya nga ngayong wala ng magulang ni Raylan ay hindi siya sumubok na magsabi sa kanyang mga kamag-anak na ampunin siya. Alam kasi niya sa kanyang sarili na mapapahiya lamang siya at baka ipagtabuyan lamang siya pag sinubukan niya ang bagay na yon. Samantala sa kabilang banda naman, matapos mailibing ang kanyang mga magulang, agad na siyang dumiretso sa bahay ng kanyang ninang na nagpakilalang si Nicole. Naging maayos naman ang unang buwan niya na pagtira sa bahay ng kanyang ninang. Pero habang tumatagal ay napapansin niya ang pagbabago ng ugali ng mga ito. Palagi na siyang napapagalitan at kung minsan naman ay pinagbubuhatan na siya ng kamay. "Ninang, wag po. Hindi ko po sinasadya na mabasag ang baso. Dumulas lamang po kasi sa kamay ko gawa po ng sabon. Sorry po talaga. Sorry po, Ninang." Paghingi ng patawad ni Raylan nang mabasag niya ang isang baso habang siya ay naghuhugas. "Naku, kahit kailan talaga, palpak ka. Ilang beses ka na nakakabasag ng gamit dito. At talagang yung mga mamahaling gamit pang binabasag mo. Nagkamali ata ako nang inampun kita. Nakakainis kang bata ka. Mabuti pa siguro ay lumayas ka na. Dahil wala naman akong mapapakinabanganan sa'yo. Mas lalo lang sumasakit ang ulo ko sa yung bata ka." Galit na sabi ng kanyang ninang. Ninang, parang awa niyo na po. Sorry po. Huwag niyo na po ako palayasin dahil wala po akong matitirhan na bahay. Parang awa niyo na po, Ninang. Parang awa niyo na po. Umiiyak na pakiusap ni Raylan sa kanyang ninang. "Hoy Raylan, umalis ka na nga dito. Ilang beses ka na namin pinagbigyan sa mga kapalpakan mo. Sapat na naman siguro ang ilang beses na pagpapatawad sa'yo. Lumayas ka dito. Kung ayaw mong kalad ka rin pa kita." Galit na sabi ng kanyang ninong. "Ninong, parang awa niyo na po. Huwag niyo naman po gawin sa akin to. Wala po akong matutuluyan. Parang awa niyo na po, Ninong." Pilit na pakikiusap ni Raylan. Ngunit imbis na kaawaan ay kinaladkad pa ito na mag-asawa papalabas ng bahay at pinagtabuyan. Dahil doon ay hindi na alam ni Raylan kung saan siya tutuloy ngayon. Sinubukan niya namang kumatok sa bahay ng kanyang mga kamag-anak, subalit tinaboy lamang siya ng mga ito. Ayaw daw ng mga ito ng palamunin at salot sa bahay nila. Dahil wala ng pagpipilian ay sa kalsada na lamang natulog itong si Raylan. Simula noon ay nagpalaboy-laboy na siya. Nabubuhay lamang siya sa pamamagitan ng pagkalkal ng mga tira-tirang pagkain sa basura. Kahit nadidiri ay tinataga na lamang niya ang kanyang sikmura. Kung hindi niya kasi gagawin ito ay paniguradong magugutom lamang siya. Halos ilang linggo din ang kanyang nilagi sa kalsada. Ngunit ang lahat ng kanyang paghihirap ay mapapalitan pala ng ginawa. Dahil sa kabutiang loob na ginawa niya. Habang nagkakalkal ng basura itong si Raylan ay biglang may dumaang magarang sasakyan sa kanyang harapan. Sakay noon ng medyo maedad ng babae. Bumaba ito sa sasakyan at nagtanong sa kanya. "Iho, pasensya na. Pwede bang magtanong, saan ba may malapit na CR dito?" Tanong ng babae. Doon po banda, doon po ma'am. Liko po kayo ng kanan, tapos diretso lang po. Meron po dong restaurant, pwede po kayong maki-CR doon. Magalang na sagot ni Raylan bago tinuro ang direksyon. Sige. Salamat iyo Pasensya." Sabi nito bago nagmamadaling sumakay ng kotse at pumunta sa tinurong direksyon ng bata. Nang makaalis ang sasakyan ay napansin ni Raylan ang tila wallet na nahulog ng babae. Agad niya itong dinampot at nilagay sa kanyang bewang. Alam niya sa kanyang sarili na kailangan niya ang pera. Pero alam din niya sa kanyang sarili na masama ang kumuha ng gamit o bagay na hindi naman sa kanya. Kaya naman hinintay niya ang ginang na bumalik. Alam niya kasi na hahanapin ng ginang ang wallet nito pag nalamang nawawala iyon. Mabilis na lumipas ang mga oras at napansin ni Raylan ang kotseng pupalapit sa kanya.
Dali-daling bumaba mula doon ang ginang kanina na nakausap niya. Iho, napansin mo bang wallet ko dito na lumaglag? Dito lang kasi ako napatigil kanina. Ako yung nagtanong sa'yo kanina. Diyos ko, kailangan kong mga ID ko doon. Natatarantang tanong ng ginang. Sa katunayan po ate, kanina ko pa po kayo inaantay dahil nga po sa wallet ninyo. Ito po ba yun? Tanong ni Raylan sa ginang bago pinakita ang wallet. Nang makita ng ginang ang hawak ni Raylan ay labis-labis itong nagpasalamat sa kanya. Nako, maraming salamat iyo. Napakabuti mo namang bata. Akala ko'y hindi na mababalik sa akin ang mga ID ko. Salamat ha. Walang tigil na pagpapasalamat ng ginang. Wala pong anuman, yan po kasi ang turo sa akin ng mga magulang ko. Kailangan daw po ay ibalik ang bagay na napulot ko sa tunay na nagmamay-ari dahil masama daw po ang mga angkin ng gamit na hindi naman sa akin. Pagpapaliwanag pa niya. Naku, ang bait naman ng mga magulang mo iyo. Dahil sa kabaitan mo, hiling ka lang ng gusto mo. Ano bang gusto mo? Kahit ano ibibigay ko basta para sa'yo. Ganti ko na din sa pagiging mabuti ng iyong puso. Nakangiting sabi ng ginang. Subalit labis nitong ikinagulat ang hiniling ng bata. Wala po akong ibang hiling. Gusto ko lang po sana ay magkaroon po ako ng trabaho para hindi na po ako araw-araw mga lakal ng basura. Yun lang po ang hiling ko. Gusto ko po kasi na lahat ng kinakain ko ay galing sa pinaghirapan ko. Sabi ng bata. Dahil sa request nito ay nakaisip ang ginang ng isang idea. Gusto nito na ipasok si Raylan sa trabaho bilang isang tagalinis sa kanyang kumpanya. Nagmamayari pala ito ng malaking pagawaan ng mga branded na tsinelas at siya ang CEO ng kumpanya. Labis naman na natuwa ang bata nang dahil sa pagbibigay ng trabaho sa kanya. Dahil doon ay hindi na siya muling mangangalakal ng basura at may disente na siyang trabaho. Mabilis na lumipas sa mga araw at sinipagan ni Raylan ang pagtatrabaho para nang sa ganun ay makabawi man lamang siya sa kabutihang ginawa ng ginang sa kanya. Napansin naman niyo ng babae na labis na kinatuwa nito. Hanggang sa tumagal sa trabaho itong si Raylan at hindi lang basta naging janitor. Napromote na din ito sa trabaho bilang isang supervisor at naging manager na din. Habang nagtatrabaho kasi itong si Raylan ay pinag-aral siya ng ginang upang matuto pagdating sa mga negosyo. Nilihim nito ang lahat ng plano para sa binatang si Raylan. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay biglang pumanaw ang babae dahil sa isang aksidente. Lahat ay nagtaka kung sino bang pinag-iwanan nito ng mga ari-arian nito. Gayong wala naman itong ni isang kamag-anak. Hanggang sa isang araw ay pinatawag itong si Raylan ng abogado ng matanda. Labis siyang nagulat nang sabihin ng abogado na ipinamana sa kanya ang lahat ng ari-arian nito. Raylan, right? Tanong ng abogado na agad namang sinagot ni Raylan. Marahil nagtataka ka kung bakit ikaw ang pinamanahan ng ari-arian ni Madam. Gusto ko lang sabihin sa iyo na dahil sa pagiging mabuti at tapat mong tao ay sa pinagkatiwala ni Madam ang kanyang ari-arian. Malaki ang tiwala niya sa iyo. Lahat ng mga tinuro at advice niya sa iyo ay parte lang iyon ng training mo bilang bagong tagapagmana ng kumpanya. Naniniwala daw kasi siya na mamamanage mo ng maayos ang kumpanya niya dahil nakikitaan kanya ng potensyal. Sabi ng abogado at tuluyan nang nagpaalam matapos ang kanilang usapan. Dahil nga doon ay labis na nagpasalamat si Raylan sa may-ari ng kumpanya na si Aling Marta. Nangako siya sa kanyang sarili na hindi niya sasayangin ang lahat ng binigay nitong tiwala sa kanya. At mas lalong pag-uusayan pa niya ang pagpapatakbo ng negosyo na iniwan sa kanya ng babaeng nagbago sa takbo ng kanyang buhay. Samantala sa kabilang banda naman, naging maayos naman ang lahat sa kumpanya. Naging maganda din ang pamamalakad niya at mas lalong dumami pa ang customer nila. Tuwang-tuwa naman ang abogado ni Aling Marta dahil hindi ito nagkamali sa taong pinagkatiwalaan niya. Samantala sa kabilang banda naman, isang araw habang papauwi ng trabaho itong si Raylan, ay nakasalubong niya ang kanyang mga tiyahin na dating nagpalayas at nagtakwil sa kanya.
Uy, sinasabi na nga ba't si Raylan ka? Long time no see. Mukhang naging mukhang tao ka sa suot mo ngayon. Ano naman ang trabaho mo ngayon? Tanong ng kanyang matapobreng tiyahin. Isa lamang po akong janitor, tita. Nagkaroon lang po ng anniversary sa kumpanya na pinagtatrabahuan ko, kaya po nakasuot ako ng formal. Pagsisinungaling ni Raylan dahil ayaw kasi niyang ipaalam kung ano na ang estado niya sa buhay sa kanyang mga malapit na mga tiyahin. Sinasabi na nga ba't isa ka pa ding hamak na tao? Isang janitor. Nakakaawa ka. Hanggang ngayon ay wala ka pa ding nadadating sa buhay. Habang buhay ka ng lugmok. Tuloy-tuloy na pangmamaliit ng tiyahin habang umahalikhik ng tawa. Hindi na lamang umimik si Raylan at yumuko na lamang. Ayaw na niyang sumagot dahil haba pa ang usapan nila. Tatanggapin na lamang niya ang masasakit na salita na binabato sa kanya, total ay sanay na naman siya sa pangmamaliit ng kanyang mga tiyahin noon. Pero sa kalagitnaan ng panglalait sa kanya ay biglang may lumapit na isang mukhang mayaman na babae at pinatigil ang bunganga ng kanyang tiyahin sa pangmamaliit na ginagawa kay Raylan. Shut up! Ang lakas naman ng loob ninyong maliitin si Sir Raylan. Akala nyo kung sino kayong mayayaman baka wala pa kay sakaling kinga niya. Mataray na sabi ng babae. At sino ka naman para pigilan kami sa mga gusto naming sabihin dyan sa pamangkin namin, ha? Sabi ng mga ito. Ako po ang sekretary ni Sir Raylan at para sabihin ko po sa inyo na hindi niyo po dapat minamalit si Sir dahil siya po ang may-ari ng kumpanya na nakikita niyo sa inyong harapan. Kahit minsan hindi po namin siya binastos dahil sa kabutihan ng loob niya at pagiging mapagpakumbaba. Kaya kung maaari po, pwede na kayong umalis sa harapan namin kung wala kayong sasabihin maganda laban kay Sir Raylan. Matapang na sabi pa ng sekretary. Dahil sa narinig ay tila natulala ang mga ito sa nalaman. Hindi sila makapaniwala na ang dating pamangkin nila na inahamak-hamak at nilalait ay isa na ngayong matagumpay na negosyante. Napatalikod na lang sila at walang lingong likod dahil sa kahihiyan. Simula noon ay hindi na muling nilait-lait itong si Raylan ng mga kamag-anak niya. Bagkus ay pinupuri na siya ng mga ito dahil sa tagumpay na nakamit niya ngayon. Tunay nga na nakabase ang respeto ng tao base sa kung anong narating mo sa buhay. Pag meron ka at may kaya sa buhay, ay mas irerespeto ka. Pero pag walang-wala ka at kapos ka sa buhay, ay tanging panlalait at pang-iinsulto lamang ang matatanggap mo mula sa mga taong panghusga dito sa mundong ibabaw. Kayo, ano pang masasabi nyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli, ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.